So, number two. Number two, mga igsoon, number 2 points is breakthrough by standing for God's purpose. Hallelujah. So, breaking through to God's greater purpose. Number 2 is breakthrough by standing for God's purpose. Sa 1 King chapter 1, sa verses 24 to 27, ingon diha mga igsoon. Taas man din eh. O, naa siya sa, ang verse nga ni, nasa 24 to 27. Ingon dire. Nathan said, "Your Majesty, did you say that Adonijah would be king? Earlier today, he sacrificed a lot of cattle, calves, and sheep. He invited the army commanders, Abiathar, and all the sons to be there. Now, they are eating and drinking and shouting, 'Long live King Adonijah!' But he didn't invite me, or Sadok the priest, or Benaiah, or Solomon." Wala po sila gi-invite, kaya di man sila musugot nga mahimo siyang king. So wala na lang sila invite sa iyahang feast. So did you say they could do this without telling the rest of us who would be the next king? So iyang gipangutana si King David. So Nathan boldly confronted the situation. Pagkahibalo gyud niya, pagkadungog gud ni Nathan, Prophet Nathan, nga mao na siya inahitabo, ni-confront sila sa situation ngadto ni David. So, he could have stayed silent. Pwede raman nung tato nga, magpakahilom lang si Nathan para dili samok. Pasagdain na lang na, inoon, tiguang naman po si David. Kinahanglan po siya somebody nga puli niya. He could have avoided conflict. Kaya kung iyang buhaton na, mo-confront siya sa king, basin noon og wata kabalo nga basin da ay og labanan ni King David si Adonijah kay iya ba itong anak. So magka-conflict na hinoon. But he chose to stand for God's will. Pero wala buhata ni Nathan nga magpaka-silent ra siya mga igsoon. Wala pod niya gilikayan nga nagbutang na siya sa una-una ay basig magka-conflict or mga negative thoughts. But he chose to stand for God's will. Nibarog yun siya sa kabubuton sa Ginoo. Breaking through often requires courage. Kung gusto kita mismo makasinati og breakthrough sa kinabuhi mga igsoon, sige tagampo, financial breakthrough, spiritual breakthrough, tanan nga mga breakthrough sa kinabuhi, giampo nato. Pero it requires courage. Kinahanglan ay mga igsoon og courageous ka. Dili katalawan. Og makaatubang ra ka og problema gamay naamay ni oppose sa imuhang kuan. Desisyon ay dili na lang ko kay ingon magud siya nga. For example, maninda ka. O si Pastor Amy, ninda siya. Nindot kayo ni nga sabon. Imo ning gamiton sa pagsabon sa kuan. Yan ay mo oppose nga. Nakoy mahal kayo na. Mahana po si Pastor Remy, adili na lang ko mamaligya, So, it takes courage. Mustan, jud ka. Manay natabo ni Nathan, mga igsoon. Nathan understood that if nobody spoke, the wrong king would sit on the throne. Kung wala to siya ni stood, ni barog, or nakasabot si Nathan, dili siya musulti ngadto sa king, it would be nga naay hari nga mo sit on throne nga dili maoy gusto sa Ginoo. So silence, unsa may pasabot inaning silence? Silence can delay God's purpose. Kung magpakahilom ra ka mga igsoon, it might be nga ma-delay ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod kay nagpahilom-hilom raman ka. Ganina buntag nakapaminaw ko sa Sunday school ni Pastor Amy, silent believers are dangerous. Kinahanglan di ay mga speaker ta mga igsoon. Dili ta mga silent believers. Kay nga naman, dangerous day na. Kanang nagpahilom-hilom,
ing tanawan nimo katapad ka na nagpahilom-hilom na basig na laing plano. Dangerous. Silent believers are dangerous because according to Pastora Amy, ang mga silent believers dili sila magsaba-saba or dili sila mo istorya tungod kay wa pod sila ika-istorya. Empty believers. Mao na kay di man maminaw Sunday school. Oh, ikapila ganina, ikapila man si Benjamin sa 12 tribes. Ikapito, ha? Oh. Honest answer. Kaya wala jud nakakuan siya. Di po na siya sayop. At least makoreksyonan, o di ba? So silent believers, di po sila mo istorya, kaya wag yun sila ikasulti lagi pod. Mahadlok manangyaw. Sis, brother, kabalo ba ka ni si Jesus? O kabalo ba ka ni Jesus? Oh, kabalo god sa una pa, katulaging nalasang gilansang sa krus. Unya og balihon kag pangutana, ay kurkurog na imuhang simod. Kay wala makaika sulti. Mao nang magpaka-silent na lang ka bisan nakay nadunggan sa imong katapad about ni Jesus nga si Jesus kay kuan man to, di man to siya Ginoo, di man to di na bahala na lang mo diha, di ko apil ninyo. Kay wa man kay kasulti. Di ba? Sakto ko no. Maminaw gid tag mag-Bible study gid ta, maminaw tag Sunday school. Nya natay mga maminaw tag wali. Nya natay personal pod nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Today, ingon dire, di ba silence can delay God's purpose. Today mga igsoon, believers remain quiet. Daghan man nga mga believers, they sanay nag-angkon sila nga believers sila ni Jesus Christ, but quiet sila. Quiet about sin. Bisag kabalog yun sila nga sala ning gibuhat sa akong igsuon pero dili na lang kumukuha ni bahala na. Narabatay prinsipyo nga ay ija bitag kaluwasan. Sila ra manguan mga tubang sa Ginoo. Tinuod no. Quiet about sin. Quiet about compromise. Ay, compromising man kainin siya, uy. Pero, ay, si pastor mo, angay mo, tambag na niya, uy. Si pastor mo, pastora mo, badlong niya, bahala na siya. Compromising kayo ba? Ang Kristohanon. Christian kung naa sa simbahan. Pag naa sa eskwelahan, naa sa trabahoan, grabe kaayo ka. Tagay sa tagamay pre. Ay, tanaw-tanaw pas paliwot bay kita. Sige gamay ra man pod. Ang giingon sa Biblia kay ang mga palahubog man di man tong gamay giinom. Mangita pag yung lusot, o di ba? Quiet about compromise. Maghilom-hilom gyud. Quiet about God's calling. Bisag giingnan siya sa Ginoo nga mahimo kang pastor. Ay, sila ra oy. Sila ayaw ko Lord. Hadlo kay na. Mga pastor, way kwarta. Gcash ra. Way cash. Palingog-lingog sa tawag sa Ginoo. Bisag kabalo jud ka nga tinawag ka sa Ginoo. Daghan ingon nimo eskwela Bible school kay pwede man sa tama pastor nga wala ta na eskwela Bible school pero nindot man jud moagi kag training kay at least di ba? Sige pag nurse ko no nga wala eskwela kabalo ba ka? Namatay mga self-study nga pwede na ta makapanangyaw, pwede tang kuan pero nindot jud tong eskwela tag Bible school kay aron magiyahan ta unsay atong kanang masugatan unya in the future, unsa atong buhaton nga na unya madisiplina na atong kaugalingon samtang preparation ba kung naa ka padong sa field. Pero usahay ayaw sa aron Lord. Unahon sa nako akong kaugalingon ipahiluna sa nako akong pamilya. Unya na lang kumusunod nimo. Quiet about God's calling. Gitawag kintay ka sa Ginoo adto ka dito sa Iran.
Adik ko dito ibala kus kaniyon. Or manangyaw ka bisan asa nga dapit bisag diri lang sa lokal adto ka sa mga lugar nga burag suok-suok na. Di lang ko ana Lord. Muhatag ako kwarta Lord. Sila rin lakaw. Ari lang ko. Kaya ko'y time. But breakthrough people are willing to stand for truth even when it is uncomfortable. People are willing to stand for truth. Mubarog ka kung unsay ka matuuran, kung unsay tinuod, even when it is uncomfortable. Bisan dili tuod sa tanang panahon mga igsoon, sa imong pagbarog sa kamatuuran, komportable ka. Kay naay mga panahon, karon ra ba jud no? Kung mustan ka sa tinuod, ikaw may dautan. Tinuod dili. Sulti ra kog tinuod. Nay issue nga ikaw jud tong mo stultis tinuod, di ba kay anha tanan nimo. Pero pag istoryag mga butbot, uy daghan kay maminaw nimo. Naunsa naman ron uy? Di ba? Kung sa inyong grupo, sa inyong trabahoan, mutugan ka sa tinuod kay nag-cheat siya. Ikaw may dautan. Ay, chismos, ay kung sa'y tawagan na, sip-sip chunis siya, yan nga na. Ikaw nagsultik tinuod ha? Pero kung di ka magsultik tinuod, di ba kay mo palakpak ng mga tao nimo ba, nabali, naging kalibutan ron. O na magbantay ta mga igsuon. Kay usahay mo compromise na lang puta nga bitaw ayo na lang jud sulti oy kay kanang ayo na nagtugan sa iyang kauban ba nga or ni boss ayo na nagtugan kay basig ma-involve ta tanan or maratsada ta tanan. O di ba? Compromising. Ingana ang kalibutan mga igsuon. And we Christian must stand for truth. Bisan dili comfortable para nato mga igsoon. But we need to. Kay kita man ang light, di ba? Let your light shine. Dili kay mag-light lang ta pero walay kahayag. Nagsigara pero wala joy. Unsa ba? Naras imuha ang kagalingon. Ang siga nimo. Let your light shine. Kanang mudan agyod. Makita gyud ang naa sa palibot. Nathan became part of God's breakthrough because he refused to stay passive. Si Nathan mga igsoon, nahimo siyang part sa breakthrough sa Dios because he refused ning kuan siya kanang say tawag ingana ning wala siya ni unsa na refuse gani ning balibad siya ni refuse siya to stay passive. Kay bala mo kung sa nang passive mga igsoon, passive Christian mapundura wala kay gibuhat bisan nag-ingon nga share God's love to others, wala ra, passive ra ka. Okay raman ko basta kay Christian ko, musimba ko, muhatag ko, mo ampo ko. Pero og nay manginahang na okay ra na sila. Nay sangyawunon dili lang kamulihok. Very passive kaayo. Si Nathan mga igsoon, wala siya nagpakahilom. Sulti gyud siya. Wala siya nagpabaya. Pagkabalo niya nga si Adonijah made himself a king, nilihok siya. Iyang giingnan, iya na yung gitawag si Bathsheba. Uy, gusto kang ang imong ikaw ang imong anak patyon? Kay syempre na may rivalry, di ba? Kay anak ba yato siya sa lain po nga inahan. Nya kadto ba si Adonijah kay gwapo kaayo, mga gwapo kaayo no? Ang mga tao sa unang panahon ba? Ay gwapo-gwapa man sa karon. Pero ang gingon jud sa Bible ba kay kuan jud kaayo ba gi-illustrate yun nga handsome, very handsome si Adonijah, nga anak ni Haggith. Pero stand gyud gihapon si Nathan Mason.
Kita kaha. Sa atong kaugalingon. Ngani ba ta mga igsoon? Nagpakahilom ra ba ka? Nabi mga panahon no nga kabalog yung tag unsay tinuod ba? Unsay angay natong buhaton? Kanang nag-struggle na jud kas imong self ba? Sige na jud kag ingon nga Lord, unsaon man jud ni nako Ginoo. Kabalo mo mga igsoon. Samtang nag-study ko ani, sige jud ko gihilak. O kasabot sa ugalingon. Usahay man gud inga nita. Mahadlok ta mo barug. Mahadlok ta mo sulti tungod kay atong gihila nga dagko sila mga tao. Mahadlok ta mo correct sa mga tao nga mas gitanaw na to nga mas labaw pa nato, mas idaran pa nato. Unya samot na man buog. Kita pod napod nga ni mga Kristohanon nga kanang bag-o pa nangalagad sa Ginoo nya kita niya yang igsuon nga naigibuhat nga di maayo. Magpakahilom na lang ta kay hunahuna nato. La, mas una pa man ni siya nangalagad nako nya. Kinsa man ko nga mo istorya niya. Mo nang magpakahilom na lang ta. Nihan ako sa Ginoo, Lord, sorry Lord. Kay daghang mga panahon nga ngano bitaw nakaingon ko nga kumusto may istorya kag tinuod daghan hinong mga tao nga masukod imo ikaw may ipiton or kuan ngano pa mahimo pa magisulti ana ba burag nas kinaiyan ako nga di ko ganahan og nay mga tao nga matapakan nya nakabalo kog unsay tinuod musulti jud ko balag manang kanunay ko burag dili comfortable nako ba pero I have to stand kay mao man siya tinuod man makain ko nga ngano man ang kalibutan karon nga bali naman kaayo kung mustorya ka tinuod ikaw may dautan pero kung mag-istorya kag mga binutbot mga istorya nga way klaro ganahan ang mga tao nimo maghudya ka magkatawa sila sa imuhang mga jokes pero kung honest ka tinuod ka nga pagkatao, way ganahan nimo. Tagsa ray ganahan nimo. Pero kabalo mo mga igsoon, mauni ang gipangita sa Ginoo. Mga tao nga mobarog sa kamatuoran. Mga tao nga mobarog, mga Kristohanon nga mobarog kung unsay tinuod. Amen. Hallelujah. Like Nathan, pagkabalo niya, stood up. Tindog. Hallelujah. Sige, you know what mga igsoon? Fear keeps many people trapped. Ang kaning kahadlok, magkuan ni siya sa mga tao nga, mukip siya sa mga tao nga, magpabilin nga, trap sila ba? Dili sila gawas nun. Piniriso sila. But courage opened the door for breakthrough. Kaning kaisog na to mga igsoon, mao ni siya mag-abli sa pultahan, sa breakthrough, kadaugan nga imong pangandoy. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang sa gingon mga igsoon. For God has not given us the spirit of fear, but give us power, love, and self-control. Wala tagitagaan sa Ginoo mga igsoon og espiritu sa pagka may lukon. But He gave us power, love, ug self-control.
God's Spirit doesn't make kanang coward, that doesn't make coward out of us. Wala tadi ang Espiritu sa Dios wala naghimo nato nga mahimo tang mga talawan. But gitagaan ta sa Ginoo og power, gahom nga mobarog, gugma nga atong ipakita ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglag paghigugma nga maigsoon og self-control. Hallelujah. In connecting verse ingani naa sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Ikaw nga Kristohanon, kung naa man kaani nga sitwasyon nga nagpasimple lang, passive kaayo, quiet, nagpakahilom. Ingon ang Dios mga igsoon, be strong and courageous. Kay sa bisan asa kamudong, ako mag-uban kanimo. Speak what God tells you to speak. Stand where God tells you to stand. Do not let fear stop you from fulfilling your assignment. Ayaw paghadlok-hadlok mga igsoon. Ayaw tuguti nga ang fear, ang kahadlok may maghari sa imong kinabuhi kay maunay makapugong sa pag-fulfill sa imong assignment. Pag gisugo ka sa Ginoo, pero tungod kay nahadlok ka, sulod sa imong kasing-kasing, ay dili siguro na ko kaya, hindi ko kaya to. Hindi ko alam kung paano ko i-share yung word ni God sa mga relatives ko. When you are always in fear, mga igsoon, mauna siya mo stop from fulfilling your assignment sa Ginoo.